Baka pwede niyong i-fact-check naman. Baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan. Nasa sa inyo po kung mag-i-initiate po kayo ng evaluation sa kanyang mga paghahayag. Ang COA po kasi, Mr. President, ay nagsumite ng listahan po ng newly uncovered fraudulent flood control projects sa Bulacan, totaling hundreds of millions of pesos in supposed public works that either do not exist or were implemented in entirely different sites. Meron po ba silang tamang pagbilang kung ilan po talaga yung nabilang na ghost projects sa Bulacan, Mr. President? Well, kanina... Anong proportion? So 5.25% po ng 8,000. Hindi yan ang ibig sabihin, yung ratio proportion para ma-estimate na. Tuloy-tuloy po yung validation ng team sa Bulacan. Ang suspected ho nilang ghost projects is 37, and out of that 37, 7 po ang ghost projects, Mr. President. Validated ghost projects out of the 37. At ang COA rin po, meron silang fraud audit kinoconduct sa Bulacan, at ang next nila po ay will be Metro Manila. In fact, yun po yung aming usapan ni chairman ng COA po. Sino po ang mas accurate, Mr. President? Yun pong bilang ng COA o yung bilang ng DPWH? Actually ho, nagko-coordinate ho sila, no? Because at the end, it's DPWH rin po ang magpa-file rin ng kaso. So, nagko-coordinate ho sila. In fact, itong mga agencies, insofar as this flood control issues concerned, nagko-coordinate very closely ho ang mga ahensya. Kasi po, Mr. President, ang pagkakaalam ko, fraud audit lang ginagawa ng COA. Hindi naman siya talaga nag-inspect kung alin talaga yung ghost projects. Kaya maaaring hindi siya mabuting basihan kung ang pag-uusapan yung pagtansya o pagbilang ng tamang bilang ng lahat ng masasabi nating ghost flood control projects. Yung fraud audit po, Senator Marcoleta, ay composite team ang binuo ng COA and ng DPWH. So meron hong tao ng COA, meron din tao ng DPWH. Kasi yung technical side ho is really importante po ang DPWH dahil mga civil engineers ho yan. So composite team po ang binuo nila. Kasi po ang pagdududa ng representasyong ito, Mr. President, ay nanggagaling sa katotohanan na ang COA po ay isa sa mga sangay ng ating pamahalaan na dapat nakatutok talaga yun eh. Ang katotohanan nga po, lahat ng mga district engineering, ibang tawag dyan, DE, opisina ng mga district engineers, meron pong resident auditors yan eh. Paano po natin masasabing ghost project? Dumaan naman sa kanila yun. Lahat po dumadaan din sa resident auditor. Ang iba nga pong nagsasabi, complicit nga yung resident auditor sa mga project. At sabi po nila, Mr. President, tumatanggap din po ng commission po yung resident COA. Kaya kung sila po yung magbibilang,
parang pagdududahan din, Mr. President. Yun ang punto lamang dito. Gusto natin kasing malaman, kasi po kanina, nalaman natin, sa ngayon po ay allegedly 420 pa lang ang projects na na-identify na ghost out of a possible universe of 8,000 flood control projects. Tama po ba yun, Mr. President? Tama po. Pwede po bang pakukwenta natin sa mga engineers ng DPWH ratio and proportion lamang po para matansya natin ilan ba talaga ang flood control project sa kabuuan nitong universe para makwenta natin kung magkano talaga ang nawaldas sa pera ng gobyerno. Ratio and proportion lang po ito. Napakadali po nito. Yusek Ador Canlas, baka naman gusto mong kwentahin ito. Kanina po yung sagutin ko lang po yung unang katanungan. Ang COA bumuo ng Special Fraud Audit Team. So ito po ay nanggaling po sa COA Central. So hindi nila ginamit yung Bulacan resident auditors para po mag-audit ng mga flood control projects. So galing po ito sa central office. Yung katanungan kung magkano ho nawala, kanina pinakita po ni Senator Ping Lacson na ang estimate niya is about 29 billion pesos po ang nawala dahil po dito sa flood control, ghost flood control projects. No? So yun po yung kanyang estimate. Ano po ang kwenta ninyo, Yusek? Galing po kanina kay Senator Ping Lacson, ang estimate niya about 29 billion po ang kanyang estimate. Hindi po, yung 420 yun eh. Ang katumbas po ng 420 na so far nakukwenta natin ay 29.75 billion. Tama po. Ngayon po, 8,000 po yung bale pinagkukunan natin ang possible final number of all ghost projects. Kaya sabi ko kay Yusek, pakikwenta mo, 420 divided by 8,000 x over 29.75, bilang po yun? $156 billion, tama po? 156 billion. Yeah, tama ho. O yan po yung po pwedeng mangyari kung sakasakaling 8,000 lang. Baka umabot naman kasi ng 10,000 po eh. Kaya lalaki at lalaki po. 100, yan ang potential po, 156 billion. Yes, Mr. President. Correct. Kanina po, sa pagtatanong po ng mga naunang kasama natin, Mr. President, ay nasabi yata ng ating secretary na ang DPWH po at saka ang ICI ay nagsama para magrekomenda po ng pagpapile ng plunder and other charges against former President Saldico and former Speaker Martin Romualdez sa opisina ng Ombudsman. At ang pinagbasihan po ninyo, kung tama po ang aking pagkakadinig, Mr. President, ay dalawang bagay. Yung 100 billion worth of government contracts secured by SunWest from 2016 to 2025 at saka yung statement po ni Orly Gutesa. Tama po ba yun, Mr. President? Tama po, Mr. President. Among others, pero tama ho kayo. Ngayon po, Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker wala pa? Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, yung kay Saldico, ang pagkaalam ko ho, ito yung mga unang kasong ifinal ho sa kanya. Akala ko po isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso ay sworn statement ni Orly Gutesa. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, meron pong tatlong pangalan ang
natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Saldico at pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Bakit parang, ba't po hindi nagsabay? Yung kay case po ni Zaldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. Final ho nila to sa Ombudsman September 29. So mas maaga po itong kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Ito po ay final po ng ICI sa Ombudsman. Andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest dahil isa po ang ginamit po ninyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa? Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya at may tiwala ho sila sa Ombudsman na magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagot ninyo, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you. Hindi po ba ninyo ginamit yung kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings? Well, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement at sa video recording lang ho niya ginawa. So wala hong saysay ho yung kanyang sworn statement. Wala pong saysay yung kanyang statement, hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero Mr. President, kung inyo pong susuriin yung Republic Act 6770, ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989, dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan nakanotaryo. Kasi baka mamaya peki na naman ang nakuha niyang notaryo. So kahit na walang notaryo, in any form or manner, sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter pinapatos po ito po hindi po letter, hindi anonymous letter, siya po ay nagpahayag sa kanyang mismong Facebook page. Hindi po ba ninyo naisip na baka pwede ninyong i-fact-check naman? Baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan. Nasa sa inyo po kung mag-i-initiate po kayo ng evaluation sa kanyang mga paghahayag. Meron na po ba kayong nagawang ganong aksyon, Mr. President?
Mr. President, Senator Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng ombudsman at sila po ang meron pong kapangyarihan kung gugustuhin ho nilang imbestigahan o i-pursue itong ganitong mga statements. So, nasa kanila na ho yun. Alam niyo, Mr. President, nung isang araw lang, nandyan ang ombudsman. Akalain yung nakalimutan kong itanong yun. Wala pa ho yung video. Wala pa ho yung video. Hindi po, maraming video na yung siya. mga naunang video. Yung mga naunang video, siguro may 3 video na po. Kasi yung mga nilabas niya may pang-4, pang-5. Pero merong unang 3 na eh. Kaya lang nung sabihin ninyo na magkaibigan naman kayo eh. Nawala ngayon sa isip ko na itanong. Mr. President? Baka ano lang ho, baka di lang ho kayo nag-almusal o siguro nga po, dahil sa maaga ho kasi, siguro, maaga ho yun eh, maaga. Mr. President, kanina po ay totoo po na parang nakaka-confuse, nakakagambala kung ano nga talaga yung distinction ng CPAG at saka BIP. I may dare to offer an explanation kung inyo pong mga marapatin, Mr. President. Yung BIP po naragdag po doon sa sinasabing mga convergence programs eh. Ito po kasi ay paraan para isatisfy yung Garcia-Mandanas ruling ng Korte Suprema. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang approach na ginagamit para sa ganoon mailatag po. Para hindi nagko-complain po yung mga local government units. Sapagkat, sa totoo lang, sa ruling po, kailangan may karagdagan silang ira. Ang ngayon ay tinatawag na nata. Pero sa totoo lang, sa dami po ng devolution na hinihingi naman po, hindi nila talaga mapapanagutan. Tama po, Mr. President? Posible ho yun. Posible. Pero napakarami pong naging modern versions ng pork barrel. Pork barrel was outlawed by the Supreme Court several years back. Pero lumitaw po, mas marami po ngayon. Mabuti po napansin ninyo, ginoong sponsor, Mr. President, at inalis po ninyo yung tikas. Opo, linipat ho natin yan sa DND. Pero dahil po siguro sa pagod ninyo at sa medyo hindi rin po kayo nagalmusal, Your Honor, nakalimutan po ninyo yung katuparan. Ito po yung kalsada tungo sa Paliparan, Rilis at Daungan. Ito po ay proyekto ng DOTR. Ang DOT naman, meron po siyang TRIP. Ito po yung Tourism Road Infrastructure Project Prioritization. Yung DTI naman po, merong roll-it. At saka yung nga pong tikas ng Department of National Defense. At nga, dinagdag nga natin po yung Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Poverty Gaps, SIPAG. Nakalimutan pa ninyo yung SSP at saka CSSP. Napakarami pong naimbento ng DPWH para lamang po pagbigyan yung napakarami pong mga proponents ng ating infrastructure projects, lalong-lalo na po sa flood control. Sana po, Mr. President, mapasadahan uli ito. Ang una ko pong itatanong tungkol dito, nung malisin po natin ang tikas, bumalik po ba sa DND o it was entirely wiped out? Bumalik po. Yung buong amount po ay tinransfer sa DND. At mayroon pong dahilan kung bakit ho hindi muna tinransfer yung iba sa ibang mga ahensya. Kagaya po ng Department of Tourism, medyo hindi rin sila kampante na kaya nilang mag-bid out at mag-undertake po ng mga infrastructure projects dahil tourism agency ho sila. Kaya sabi nila baka hindi pa nila kaya this time. Yung Department of Trade, ganun din po. Pero tingin ko next year mayroon na ho tayong oras, pwede ho natin i-consult ulit sila kung kakayanin na nilang mag-bid out.
Pero ito po ang nakuha ko rin sa Department of Tourism na kailangan rin ma-improve ng DPWH at ng itong mga convergence projects. Sabi sa akin po ng kalihim po ng Department of Tourism, marami ho doon sa mga projects ay hindi naman po priority ng Department of Tourism pagdating po sa mga tourism areas. So marami rin ho doon sa mga project na yun ay kumbaga hindi kinakailangan ng Department of Tourism. So kailangan ma-improve pa yung coordination ng Department of Public Works at DOT hanggat nandiyan pa ho yung mga programa na yun sa Department of Public Works. Mr. President, kanina po ay nabanggit po yung pantulong na basihan ng inyong pagsasampa ng mga asunto sa mga nabanggit kaninang mga pangalan. At kung maring nakikinig si Sergeant Gutesa, parang vindicated na rin po siya sapagkat nagamit yung kanyang pahayag. Ang tanong po, bakit kaya hindi naman ginamit yung sworn statement ng mag-asawang Diskaya? Samantalang doon po ay may nabanggit ding 17 members ng House of Representatives. Yun po ay sworn statement at yun po ay pinanumpaan din sa harap ng Blue Ribbon Committee. Yun po ay pinag-aaralan pa at posible rin pong gamitin yung kanilang mga salaysay at kung gagamitin man, ito po ay gagamitin sa ibang asunto. So parang nakikita natin, pagka miyembro ng House of Representatives, parang mabagal po yung action. Parang yung pag-aaral medyo matagal-tagal po. Ano? Hindi naman po, hindi naman. Sabi ni Secretary Vince, hindi naman po ganun. Gusto ko rin pong paniwalaan yun, Mr. President. Totoo po, baka akala ninyo ako'y nagbibiro. Gustong-gusto kong paniwalaan yun. Naniniwala ba ho kayo? Parang... Mr. President, noong November 24, kamakailan lang po, mga ilang araw pa lang nakalilipas, 2025, ay in-announce po ng ating Pangulo na nag-launch po ang DPWH ng Transparency Portal. Talagang totohanan na yata ito, Mr. President. Yung portal po is powered by artificial intelligence. Ang sangayon po sa mga ulat. Tama po ba yun? Tama po. Kanina po pinag-uusapan sa budget ng NTC at saka ng DITC that because of the sophistication of the artificial intelligence being used today, it is also considered as a potent tool for fraud. So paano po natin masasabi na sa paggamit ng artificial intelligence ay hindi po magagamit sa fraud? Baka nga po ito'y magamit na naman sa panliligaw at paglilihis po ng inyong mga natatapos na proyekto. Halimbawa po, Mr. President, sa napakarami pong applications na ginagamit ng DPWH, magsimula na po kayo doon sa Information Management System, meron po kayong MYPS, meron kayong PCMA, meron pa kayong Survey 123 na sa inyong pagsasalaysay sa amin, initially, ito po ay mga makapangyarihang mga tools para sa ganun ay ma-check natin yung talagang kalagayan ng mga proyekto. Ang sabi pa nga natin noon nang hindi pa natin nalalaman lahat, ang sabi nga natin geotag and real time. Only to be disappointed later on, Mr. President, na hindi pala totoo yun. Ngayon, meron na naman tayong transparency portal. Meron po bang kakayahan itong portal na to, Mr. President, na pagtingin mo ay mache-check natin yung 420 ghost projects easily? Tama ho kayo, Senator Marcoleta, nung narinig ko ho yung geotagging, lahat tayo natuwa dahil
akala na ho natin ito na ho ang teknolohiya na iiwas po sa korupsyon at sa katiwalian. Pero ganun pa man, nalampasan pa rin ng korupsyon yung geotagging. Ngayon po, gagamit na ho ng mas sophisticadong technology. May satellite The Philippine Space Agency. Technology na ho in partnership with the Philippine Space Agency, paborito niyo pong agency. At gumamit na po ng artificial intelligence para po mapag-aralan yung 248,000 na proyekto over the last 10 years. Dahil itong hindi lang po yung current year ang pinag-aaralan, 10 years prior pinag-aaralan na rin using artificial intelligence. Alam po ninyo, Mr. President, initially, tinitingnan ko po inaaral ko. Parang ang pattern po is very similar to the dime of the Department of Budget and Management. Ito pong dime ay ito po inumpisahan na po 7 taon nang nakararaan Pero wala pong mabuting katibayan na talagang nakatulong sa pag-determine ng accuracy ng mga projects. So, dime 7 years ago, ginamit. Pagkatas meron po tayong napakaraming applications na pinaniwala po tayo initially ng DPWH na talagang ito, sigurado ang Pilipino rito. Huwag kayong magalala, sigurado na ito. Nung ma-check po natin ang mga discrepancies between the MYPS at saka PMCA, kinumpute ko po yung ratio and proportion, alam po ninyo, sa 8,000 na flood control projects, bali sa sample na napag-aralan namin, lilitaw po mahigit na 1,000 ang mali ang coordinates. Ngayon po, meron na naman tayong portal. Sinasabi natin, wala namang iniwan do sa dime. Hanggat wala po tayong satellite, hindi po mangyayari yun. Wala pong real time. Walang real time. Patuloy pong mamamanipula lahat ito. Ang ibig po sabihin, Mr. President, this might be utilized na parang baka ma-mislead na naman po ang ating mga kababayan na akala mo ito ang magbibigay ng magic. Parang madaling pagbibigay ng kapanatagan sa kalooban ng bawat Pilipino na yung trust ay nabalik kagad. Nang ganun-ganun lang. Yan po yung sentimiento, Mr. President. Pasensya na po kung masyado akong naapektuhan itong magnitude ng flood control anomalies na ito na napakahirap ibalik yung tiwala na yun. Dapat sana isang malakihang pamamaraan, isang katanggap-tanggap na pamamaraan na kahit bali-baligtarin mo, paniniwalaan siya ng tao. Yun po yung kailangan natin ngayon Hindi yung sinabi lang natin transparency portal. Wala namang pinag-iba sa iba. So it could be a new color for the same dog. Tama ho kayo, Senator Marcoleta, yung Project Dime talagang walang kwenta ho yun. Dahil hindi ho na-update, it was supposed to prevent all of these things from happening in corruption. Pero nakita natin, wala naman pong nangyari. Tama ho kayo rin na ako, naintindihan ko yung inyong sentimento na nakita na natin to dati, anong kaibahan ho nito. Ito naman po, ginagaranti ho ng DPWH, Secretary Vince, at of course, ang ating Pangulo, na ito ay gagamitin on a regular basis, on a daily basis, at i-update po ito para magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Hindi ho to, pat ang Coletilla sa ngayon, monthly pa lang ang updating ng pictures dahil dahil limitado rin po sa number of satellites ho tayo. Pero ang guarantee naman ho dito, every month makikita nila yung takbo ng proyekto. At makikita ho nila kung yung proyekto ay gumagalaw o hindi gumagalaw at saan yung proyekto. First time po ito mangyayari
na ganito pong ka-detalye at ganito po ka-tutok sa mga proyekto po na ginagawa ng DPWH? Opo, Mr. President. Kaya po ang bagong kalihim ng DPWH, noong isang taon po, kung titingnan ninyo siya, hindi ganyang kapayat siya. Tingnan po nyo ngayon siya. Kaya ako po sinasabi, kamag-anak ko po yan eh. Sa bigat po ng kanyang responsibilidad, isipin po natin, napakarami nating ginagamit na kaparaanan para masecure po natin ang quality ng mga infrastructure, hindi lamang flood control. Meron pa po silang quality assurance unit. Naku po, pagka binasa po ninyo yung mga department orders, kundi po ako nagkakamali, 4 na department orders ang binasa ko na magkakadikit. Pinag-uusapan po yung quality assurance units na ang pinakasentro po nila, yung central office. QAU CO, di ba, Mr. President? Yan po ay replicated sa maraming opisina. Sa regional offices, meron po sila. At hanggang po sa district engineering offices, nandiyan po yung quality assurance units. Wala pa rin pong nangyari. Meron pa po silang CPES. Siguro ipis na lang ang gamitin natin, hindi na CPES. Kasi po talagang reflection po ng pagkabigo, ng disappointment ng representasyong ito. Napapangiti po ang ating majority leader. Pero totoo po eh. Sana po sa lalong madaling panahon, Mr. President, kahit gaano kahirap, ay harapin natin ang katotohanan. Kailangan po nating ibalik ang tiwala ng mamamayan. Mabigat po ang nangyari, kaya kasing bigat din po ng kanilang kabiguan. Tinahanap po nila yung talagang maibalik po natin. Kaya kahit papayat ka pa ng konti, wala tayong magagawa kung yan po ang kinakailangan. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po, Ginoong salamat, Sponsor, Senator sa inyong Marcoleta. At ito po ang aking masasabi na hamak na mas mukhang mas bata ho kayo kumpara ho kay Secretary Vince Dizon. Malayong-malayo na ho yung itsura niya ho kumpara ho sa inyo. Kayo ho parang 30 years younger compared to Secretary Dizon. Maraming salamat po, Senator Marcoleta.